Mas okay sila dun sa bagong relationship ni Daniel compare sa bagong quote-unquote rumored relationship din ni Catherine. Yung rumored new boyfriend ni Catherine ay isang politiko. Ang bilis niya talagang magbago ng isip pagdating sa mga taong susuportahan. Medyo nagva-viral ang issue nung nakaraang birthday ni Daniel Padilla. All because, ang sabi nila, okay, baka nagpapaka-aesthetic lang si Daniel Padilla tungkol dun sa rising flag. Yung rising sun flag ng Japan. So parang design yata ng cake 'yon kung hindi ako nagkakamali. So parang yung imperial Japanese flag na yon, there's a dark, hindi naman dark, but it has a history behind it, and marami ang may hindi gusto or hindi na tinatanggap or ayaw dun sa symbol na yon. And kahit ganon, yun ang design ng flag ni Daniel Padilla. Let's search. Hindi ata kita dito. Ayan. May karatula. Karatula ba? May design yung cake niya. May design yung cake niya. Ayan. Medyo haharap dito yung cake. Yon. Kita nyo ba yon? So, people are debating and talking about it. Na bakit ganon? Parang, ano yan? Anong gusto mo? Well, yung iba ang sinasabi, baka, aesthetic part lang, baka, it's symbolic for Daniel Padilla. And yung iba, parang ano yan? Ba't ganyan? So, parang pinag-uusapan tuloy yung dati niyang ginawa. Apparently, may ginawang, may video daw si Daniel Padilla dati na inuuga niya yung sakura tree, which is very disrespectful for Japanese. Kasi, super iconic ng sakura, ng cherry blossoms, no, sa mga nating Japanese. And apparently, there was an issue before na nakita si Daniel Padilla na inaalog yung cherry tree, yung cherry blossom tree, para malaglag yung mga flowers niya. Kasi ang ganda ng itsura pagka, nalalaglag yung mga flowers. Parang merong cherry blossom snow, parang ganon. Hindi ko alam, hindi ko mahanap yung video na yon, hindi ko sure kung may katotohanan ba behind that video, but alam yon. So parang naglalabasan tuloy yung ganong issue. And other than that, isa pa sa napansin ng mga tao, no, sa birthday ni Daniel Padilla, because alam niyo naman ang mga tao mahilig sa issue talaga. Isa pang nakita nila na mukhang botong-boto ang nanay ni Daniel Padilla sa bago niyang rumored girlfriend. Rumored pa lang kasi parang hindi pa naman sila nagko-confirm. Like, oo kami na. Parang wala pa. Wala man dumadaan sa feed ko, so hindi ko sure kung talagang confirmed na ba sila. Pero, nakikita sila together. And dito sa birthday ni Daniel Padilla, andoon si Kyla Estrada. At magkahawak kamay pa sila tawag dito, ng mama ni Daniel na si Carla. So, parang nakikita ng mga tao na wow, sobrang botong-boto ang mother dear, ang inang mother kay Kyla. And again, sa part na yon, syempre kailangan natin mag-move on. Matagal nang wala si Daniel at si Catherine. And I believe pareho na rin silang may kanya-kanyang relationship. Ang napapansin ko lang, I guess, now, biglang parang nag-shift yung pananaw ng mga tao dun sa mga bago nilang relationship. Parang people are like more in favor. Tama ba? Tama ba yung term? In favor? Parang mas okay sila dun sa bagong relationship ni Daniel compare sa bagong quote-unquote rumored relationship din ni Catherine. Maybe because nag-pile up na yung issue kasi yung rumored new boyfriend ni Catherine ay isang politiko. And alam niyo naman yung issue, 'di ba? Flood control, sandamakmak na issue sa budget, sa mga sangkot na mga politiko when it comes to corruption. So parang
Ngayon, parang biglang nabaliktad. Nung nag-break si Catherine tsaka si Daniel, parang, Catherine, okay lang yan. You deserve someone better. Mas okay ka. Magiging mas okay na yan. Ngayon na you can do what you want. You have your freedom. Blah, blah, blah. Mga ganyan. Tapos nung pareho na silang may relationship, parang biglang, ang mga tao masaya for Daniel with his new rumored girlfriend. Pero yung mga tao, hindi okay dun sa bagong jowa ni Catherine, which is a politician. So, parang, ang bilis nyo talagang magbago ng isip pagdating sa mga taong susuportahan. Pero sa akin lang, kung saan na sila masaya, sige, let them. Diba? Let them na lang. Well, Daniel is obviously mukha namang okay sila ni nung bago niyang girlfriend si Kyla, which I believe he met from his last teleserye sa Incognito. So baka dun sila mas na-develop and all. And then kay Catherine hindi ko alam. Pero yun. Parang yun yung napapansin ng mga tao na na mukhang parang sila nga talaga. Kasi parang meron din siyang video na nag-trend na meron nakaakap siya sa balikat ng kung sino man. And people are saying it could be yung yung narurumor, nachichismis na mayor na jowa niya, ganyan. So, I don't know. I really don't know. Again, hindi naman ako super Katniel fan. And, ako, nanonood lang ako with popcorn. Kung sino man yung makakatuluyan nila, kung sino yung bago nila, or aaminin ba nila to? Baka mababalitaan na lang natin ulit na hiwalay na sila kahit hindi naman sila nag-confirm or whatever. But, sa kabila ng lahat ng mga sinabi kong yan, belated happy birthday sa'yo, Daniel Padilla. How old is Daniel Padilla na, by the way? Ilang taon na siya? Wait, alam mo, check natin. Wala akong signal. Daniel Padilla is 31 years old. Okay. Catherine Bernardo is 30 years old. So, 'di ba? Malaki na sila. Na-develop na ang kanilang frontal lobe. So, I believe ang kanilang mga decisions in life are well thought of na. So, kung sana sila masaya, okay na 'yon. Pero yung cake mo, Daniel, baka favorite niya lang siguro 'yon. Yung Japanese imperial flag. I think baka kaya ayaw siya ng ibang tao because it was the Imperial Japan's war flag. Maybe that's why there's a dark history behind it. Pero again, baka type lang, aesthetic lang ni Daniel Padilla. So, wag na natin siyang wag na siyang pakialaman. Wag na natin pakialam, ayaan na natin ganun. And again, belated happy birthday sa'yo, Daniel Padilla. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, Mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!